Nay, grabe po yung pinagdaanan ko ngayong araw. Akala ko po nasusunog yung building na pinag-a-applyan ko. Nasusunog? Nasaktan ka ba? Bakit hindi mo ako tinawagan? Eh, Nay, wala naman po palang sunog. Akala ko lang. Alam niyo po, nakabuti pa nga po lahat eh. Nakabuti? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Paano nakabuti? Eh, di ba takot na takot ka sa sunog at saka sa apoy? Tingnan nga kita. Nasaktan ka ba? Buti hindi naman pasang buntot mo. Nay, napigilan ko naman po siyang lumabas. Tsaka, ayos lang po ako. Alam niyo, Nay, ang swerte ko. Kasi nung nataranta ako, kung saan-saan ako sumuot. Kaya, nakilala ko yung taong kumuha sa akin sa trabaho. May trabaho ka na? Opo, Nay, kaya ang saya-saya ko. Nay, makakatulong na ako sa inyo. Makakaabot na ako kay Lolo Olga ng panggastusin dito. Para hindi na niya kayo awayin. Sigawan. Saka pilitin na magpaligaw kung kani-kanino lang. Pero ano mo, anak? Kaya mo ba talagang magtrabaho? Ang bata-bata mo pa kasi. Dapat nag-aaral ka eh. Kung meron lang sana akong maitutustos sa pag-aaral mo. Nay, huwag yun ang intindihin yun. Tsaka, matanda na po ako. Ilang taon din po kayo nagsakripisyo sa akin. Kaya ngayon, kayo naman po ang aalagaan ko. Anak, ang swerte-swerte ko sa'yo. Napakabait mo. Alam mo ba na ikaw lang ang tanging nakakapagpaligaya sa akin? Alam mo ba yun? Ilang araw mo din kaya akong tiniis, no? Huwag na yan ang pag-usapan natin. Ikaw, parang ang saya mo. Masaya ako kasi, alam mo ba, meron na akong trabaho. Noon pa naman kasi kita binibigyan ng trabaho, di ba? Nilakad nga kita sa klinik ng tita ko eh. Eh, di ba nga, hindi naman ako natanggap dun. Kasi nag-inarte ka. Eh, sigurado namang mas maayos yun kaysa dyan sa nakuha mong bago. Huwag kang ganyan. Alam mo ba, yung kumuha sa akin ang bait. Si Sir Gabriel. Kaya lang yung amo niya, medyo nahirapan kaming kumbinsihin nung una. Siya yung lalaking nakilala ko ng isang gabi. Yung nagbigay sa akin ng panyo.